Bakit hindi na lamang sa Pilipinas pag-usapan itong kasong ito? Bakit hindi dito litisin? Bakit hindi dito tingnan kung guilty ba o not guilty? Because ang sinasabi naman nila, wala naman na sa power si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sinasabi pa, meron namang nakulong doon sa kaso ni Kian de los Santos. So, bakit hindi na lamang dito sa Pilipinas? Bakit kailangan sa ICC pa investigahan? So, una, kailangan tandaan na ang kaso sa ICC hindi murder, kundi crimes against humanity of murder. Yung ICC is prosecuting Duterte for crimes against humanity. So, ang tanong, pwede bang magkaso ng crimes against humanity sa mga korte sa Pilipinas? Ang sagot, pwede. Nung miyembro pa ng ICC ang Pilipinas, pwedeng magkaso ng crimes against humanity against Duterte when he was president in the Philippines, except that the Philippine Constitution made him immune. So, it brings up the question, saan siya pwedeng kasuhan kung immune siya sa Pilipinas? Sa ICC. But would he have submitted himself to prosecution at the ICC at that time when he was president? The answer is no. Nang panahon naman ni Marcos, tandaan natin na si Marcos Jr. actually supported Duterte. Sinuportahan niya si Duterte, no? Nagpadala siya ng abogado sa ICC para sabihin hindi kami sang-ayon na ipagpatuloy ang kasong yan dahil pwede naming imbestigahin, ituloy ang pag-iimbestiga dito. So, ang tawag yan, deferment. Dinefer ng ICC. Tandaan natin, binuksan yung kaso 2016. May press release ang prosecutor's office warning officials of the Duterte administration about the drug war killings. Inumpisahan ang preliminary examination 2018 at inauthorize ang preliminary investigation just months after nag-withdraw ang Pilipinas from the ICC. So there were all of these opportunities from 2016 up to today, or at least until he was arrested, to investigate and prosecute these crimes against humanity in the Philippines. Nangyari ba? Hindi. Ang standard ng ICC, papasok lang ang ICC kung unable or unwilling ang isang bansa na imbestigahin at litisin ang crimes against humanity. So unable or unwilling, hindi kaya o ayaw gawin. Ang naririnig lang natin na argumento, hindi kaya. Hindi kayang gawin. Kaya naman gawin daw ng mga korte ng Pilipinas. Kaya naman daw imbestigahan ng pulis at ng prosecutors ng Pilipinas. Hindi ginawa. Ibig sabihin, ang standard na hindi nasundan ng Pilipinas, unwilling, ayaw gawin. So, it's the unwillingness that is the basis for the ICC to have proceeded with this case.